Ang Rusya na nagmana ng mga sandatang nuklear ng Unyong Soviet ang may pinakamalaking imbakan nito sa buong mundo. Dahil dito karamihan sa mga sandatang nuklear ay luma na. At sa kabila ng mga problemang pang-ekonomiya ng Federasyon ng Rusya, paano nila napanatili ang ganoong kalaking arsenal? Ngayon, sa kasalukuyang sitwasyon ng kaguluhan, mas lalo pang lumala. Kamakailan, sinabi ni Pangulong Vladimir Putin na handa ang Rusya sa digmaang nuklear laban sa kanluran. Ang mga banta na banang ito ay panakot lang o may mas malalim pang kwento sa likod ng sandatang nuklear ng Rusya. Maaaring nauubos na ang sandatang nuklear ng Rusya. Kahit mahilig magbanta si Putin ng nuklear sa kanluran, unti-unti namang nababawasan ang tunay na kakayahan ng Rusya. Samantala, huminto na ang inobasyon ng Rusya, habang ang United States ay mabilis na sumusulong gamit ang kanilang gintong dumi. Dahil dito, napapaisip tayo kung gaano nga ba talaga kadelikado ang mga nuclear ni Putin para sa buong mundo at ano ang magiging kinabukasan ng arsenal ng Rusya. Para maintindihan ang nuclear arsenal ng Rusya, balikan natin ang panahon ng Soviet dahil doon nagmula ang karamihan sa mga makabagong warhead nila. Sinubukan ng mga Soviet ang kanilang unang nuclear device, ang R-1. Noong 1949, sila ang unang gumawa nito matapos bombahin ng United States ang Hiroshima at Nagasaki sa huling bahagi ng ikalawang digmaang pandaigdig na nagpagulat sa mundo at nagpasimula ng Cold War. Sa sumunod na dekada, nagkaroon ng kompetisyon sa armas nuklear sa pagitan ng Unyong Soviet at Estados Unidos. Pinalawak nila ang kanilang arsenal at gumawa ng mas marami at makapangyarihang warhead, kasabay ng pinagandang ballistic missile, submarino at bomber para maihatid ang mga ito. Ang pangunahing ideya ay ang tiyak na pagkawasak ng magkabilang panig. Hanggat kaya ng bawat panig na wasakin ang isa't isa, walang dahilan para magdigmaan at manatiling ligtas ang parehong panig. Sa rurok noong 1986, tinatayang mayroong humigit kumulang 45,000 warheads ang mga Soviet. Sobra-sobrang pagbomba sa United States at kanlurang Europa hanggang mawala ang mga ito. Ang United States ay mayroon ding libu-libong warheads, sapat para lipulin ang lahat ng sentro ng populasyon sa United States, Soviet Russia. Noong 1970s, napagtanto ng dalawa na hindi ito ang pinaka-makabuluhang paggastos ng kanilang pera at madaling magkamali ang nuclear arms race na ito. Noong Strategic Arms Limitation Talks ng 1972, nagkasundo ang magkabilang panig na itigil ang produksyon ng mga interceptor missile, kaya hindi na kailangan gumawa pa ng mas maraming nuclear warhead. Noong 1987, nagkasundo ang United States at United States-Soviet Russia na buwagin ang libu-libong intermediate range missiles. Bago bumagsak ang Unyong Soviet, nilagdaan ang makasaysayang Strategic Arms Reduction Treaty, ISA Treaty noong 1990. Isa na ibinaba ang bilang ng nakadeploy na nuclear warheads sa 6,000. Kaya noong nabuo ang Russian Federation, mas maliit na ang kanilang nuclear arsenal at mabilis pa itong nababawasan. Pinabilis pa ito ng magulong sitwasyon noong panahong iyon. Pero bago magpatuloy, kung sa tingin mo na dapat makarating ang ganitong kwento tungkol sa pandaigdigang seguridad at nakatagong realidad sa mas marami, i-like at mag-subscribe ka. Ang iyong suporta ay tumutulong para mapanatili ang mahahalagang kaalaman. Ang arsenal ng Soviet ay nakakalat sa 4 na bansa: Russia, Ukraine, Belarus at Kazakhstan. Gusto ng Russia na sila lang ang may natitirang nuclear arsenal sa rehiyon. Pero nangangailangan ito ng maraming negosasyon sa mga kalapit bansa para sa pagbabalik o pagbuwag ng kanilang mga sandatang nuclear. Ang Ukraine ay dating may ikatlong pinakamalaking nuclear arsenal sa mundo na nagbigay dito ng malaking estratehikong kapangyarihan kahit walang launch code na nasa Moscow. Ngunit ipilit ng Russia, United States at Europa sa Ukraine na isuko ang mga nuclear na sandata kapalit ng mga pangako ng seguridad. Malalim ang pagsisisi ng Ukraine tungkol dito ngayon dahil ang mga pangakong seguridad na iyon ay hindi legal na obligado. Ginagamit ngayon ng Russia ang mga sandatang nuclear para takutin ang Ukraine habang inaatake nito ang teritoryo ng Ukraine. Pero kung babalikan ang dekada 90, kahit naging nag-iisang tagapagmana ang Russia ng mga sandatang nuclear ng Soviet, hindi nila ito napamahalaan. Malawak ang arsenal ng nuclear ng Russia, ngunit noong dekada 90, dumanas ito ng matinding problemang pang-ekonomiya. Ibig sabihin, hindi nila kayang panatilihin at imodernisa ang lahat ng kanilang nuclear warhead at ballistic missile. Para sa ikabubuti ng Russia,
pumayag ang Estados Unidos na ipagpatuloy ang pagbabawas ng arsenal ng nuklear na nagdulot ng kaunting ginhawa sa kanila. Sa 2003 Strategic Offensive Reductions Treaty na nilagdaan ni George W. Bush at Vladimir Putin, nagkasundo ang United States at Russia na lalo pang limitahan ang kanilang arsenal ng nuklear. Pagsapit ng 2,000 at 12, bawat isa ay magkakaroon ng pagitan ng 1,700 at 2,000 operasyonal na nakatalagang mga warhead. Noong 2011 nilagdaan ang bagong Strategic Arms Reduction Treaty na pumalit sa malapit nang mag-expire na Strategic Offensive Reductions Treaty. Ang bilang ng operasyonal na nakatalagang mga warhead ay nabawasan pa ng 10% papunta sa 1,500 at 50 at nagpatupad ng masusing sistema ng inspeksyon para matiyak ang pagsunod ng dalawang panig sa mga patakaran. Bukod pa dyan, ang bilang ng mga nakatalagang intercontinental ballistic missiles, submarine-launched ballistic missiles, at heavy bombers ay nabawasan sa 700 na lang. Kaya tila dahan-dahan ngunit tiyak na nababawasan na ang panganib ng digmaang nuklear sa pagitan ng Russia at Estados Unidos. Inilipat ng Washington ang focus sa mga banta tulad ng North Korea, Iran, at nitong mga nakaraang taon, pati na rin sa lumalaking banta ng China. Pero sa nakaraang dekada, nagbago ang lahat. Sa pag-aneksa ng Crimea noong 2014 at pagsalakay sa Ukraine noong 2000 at 22 muling nabuhay ang matinding tunggalian sa pagitan ng silangan at kanluran mula sa panahon ng Cold War. Muling nabigyan ng pansin ang mga nukleyar na aspeto ng tunggaliang ito. Kadalasan dahil sa mga banta ng nukleyar ni Pangulong Putin. Nagsimulang magalit si Putin noong 2000 at 7 bago pa man nilagdaan ang bagong Strategic Arms Reduction Treaty. Pangunahing dahilan ang mga bagong United States anti-missile installations sa Europa na di umano'y kontra sa mga bagong missile threat ng Iran. Ngunit sa teorya, maaari rin itong gamitin para pabagsakin ang mga Russian intercontinental ballistic missile na sa paningin ni Putin ang tunay na layunin ng Amerika. Maaaring mapahina nito ang kakayahan ng Russia sa nuclear deterrence at ang kakayahan nitong magdulot ng mutually assured destruction. Kaya, nagbanta ang Russia ng panibagong Cold War at ng pag-atake sa Poland dahil sa pagtanggap nito ng missile defense installation. Hindi itinuloy ng Russia ang banta nito nang nakuha ng Poland ang installation makalipas ang ilang taon. Gumana ang banta ni Putin ng nuclear sa Ukraine dahil posibleng mag-host ito ng anti-missile installation. Kaya tinalikuran ng Ukraine ang mga planong ito. Ilang taon pagkatapos aneksahin ng Russia ang Crimea, muling nagbanta si Putin sa Ukraine ng nuclear na paghihiganti kung susubukang bawiin ang peninsula. Lalo pang itinaas ng Pangulong Ruso ang kanyang mga banta laban sa NATO. Noong 2018 nagbabala siya na hindi dapat maliitin ang banta ng digmaang nuclear. Noong 2019, sinabi niya sa United States na handa siyang muling harapin ang isang krisis na tulad ng Cuban Missile kung nais nila. Mga ilang araw matapos, ipinakita ng Russian state television ang mga posibleng target ng nuclear strike sa United States. Lumala ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong 2022. Ilang araw matapos simulan ang digmaan, inilagay ng Russia sa alerto ang kanilang nuclear deterrent. Umatras ang Russia mula sa bagong Strategic Arms Reduction Treaty. Ngunit sinusunod pa rin nila ang mga limitasyon nito sa nuclear. Samantala, paulit-ulit nang nagbabanta si Putin ng nuclear strike, kaya hindi na ito nakakagulat sa kahit kanino. Kapag paulit-ulit ang pagbabanta ng walang ginagawa, nawawalan ito ng bisa. Lalo na kung tungkol sa nuclear, dahil alam ng lahat na ang palitan nito ay magdudulot ng tiyak na pagkawasak sa magkabilang panig. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi lang salita ni Putin ang walang laman? Ang tunay na kakayahang nuklear ng Russia sa 2025 ay maaaring hindi kasing banta gaya ng ipinahihiwatig ng mga bilang. Ayon sa Federation of American Scientists, may tinatayang 5,400 at 59 nuclear warheads ang Russia, kung saan 1,700 at 18 ang nakadeploy at handang gamitin. Mas marami iyon kaysa sa Estados Unidos, na tinatayang may 5,100 at 77 nuclear warheads at 1,600 at 70 ang nakadeploy sa isang haka-hakang palitan ng nuclear weapons. Ibig sabihin nito ay mabubura ang lahat ng pangunahing lungsod sa parehong bansa at bilyon-bilyong tao ang mamamatay dahil sa susunod na nuclear winter. Siyempre, nakakakilabot yon, pero inaakala nito na kayang pakawalan ng Rusya ang lahat ng 1,700 at 18 nitong nuclear warheads. At hindi talaga yan sigurado. Una sa lahat, nangangailangan ng maintenance ang mga sandatang nuklear. At marami nito,
Kailangang regular na inspeksyonin at subukan ng mga tao ang mga bahagi ng warheads at palitan ang mga ito kapag sila ay nasira o naluma. Samantala, ang tritium, isang mahalagang material na ginagamit para palakasin ang mga fission bomb, ay may half-life na 12 taon lang. Kaya kailangang palitan ito pana-panahon para mapanatiling epektibo ang bomba. Kailangan ding panatilihin ang kakayahang maglunsad ng ICBMs, mga submarinong may armas nuklear, at mabibigat na bomber. Kailangan silang subukan, ayusin, at gawing moderno ng tuloy-tuloy at palitan sa loob ng ilang dekada. Kasing halaga rin ang mga command at control center at ang kakayahan sa maagang babala. Dapat ay up-to-date at sapat ang kanilang seguridad laban sa mga cyber attack. Sa United States, inaasahang aabot sa $100. Naraang 46 bilyon ang gastos para sa nuclear forces mula 2025 hanggang 2034 o humigit kumulang. 100 bilyon bawat taon. Sa loob ng 10 taon, 228 bilyon para sa ballistic missile submarines. 140 bilyon sa ICBMs. 100 at 70. 3 bilyon para sa suporta at serbisyo ng nuclear stockpile. At 154 na bilyon para sa command, control, at early warning systems. Nakakain ito ng malaking bahagi sa kabuuang defense budget na $850 bilyon sa 2025. Hindi lang ang United States ang gumagastos ng malaking pera para dito. Sa United Kingdom na may 120 lang na nakadeploy na warheads mula sa 225 na stockpile, gumagastos sila ng 6.5 bilyong pounds o halos $9 bilyon taon-taon para sa kanilang nuclear capability na malaking parte ng kabuuang defense budget nila. Para makatipid, kailangang i-outsource nila sa United States ang ilang bahagi ng maintenance, disenyo, at testing. Bagamat mas abot kaya sa Pransya, gumagastos sa sila ng mahigit $6 bilyon taon-taon para mapanatili ang 200 at 90 warheads na nakadeploy. Tinatayang gumagastos ang China ng 12.5 bilyon taon-taon para mapanatili ang kanilang stockpile na 600 warheads. Ayon sa Federation of American Scientists, 24 lang talaga ang handang gamitin sa ngayon. Pinapatunayan nito ang isang punto. Napakamahal ng mga sandatang nuclear. Pero sa Rusya, mga $8 bilyon lang ang ginagastos nila sa mga sandatang nuclear. Mas mababa kaysa sa United States, mas mababa kaysa sa China, at halos kapareho lang ng sa United Kingdom. Pero ayon sa ulat, mayroon silang 1,718 na nakadeploy na mga warhead na handang gamitin. At halos kasing dami ng mga submarinong may nuclear at intercontinental ballistic missile gaya ng sa United States. Kaya ba mas mura lang talagang panatilihin ang arsenal ng Russia? O nagtitipid ba sila at hindi ginagawa ang tamang maintenance na dapat nilang gawin? Mas mababa ang sahod at gastos sa Russia kumpara sa United States, ngunit hindi ganoon kababa at tiyak na hindi mas mababa kaysa sa China na may mas mataas na ginagastos. Ito ay nagbubukas ng posibilidad na ang Russia ay baaring isang papel na tigre. Bagamat may kakayahang nuklear at missile ang Russia sa papel, maaaring hindi sila nagsasagawa ng sapat na maintenance at modernisasyon sa mga ito. Ang Russia, maaaring mukhang malakas sa papel, ngunit hindi naman talaga ganoon kalakas sa aktual na buhay. Hindi na natin kailangang lumayo para makakita ng mga halimbawa nito. Mula simula ng pananakop sa Ukraine, inaasahan ng Russia na makukuha nila ang Kyiv sa ilang araw lang. Base sa papel, ang laking puwersa ng Russia sa militar at kagamitan ay dapat sanang nagpasuko na sa mas maliit na puwersa ng Ukraine. Pero sa totoong buhay, nabigo ang Russia dahil sa sobrang pangit na lohistika, pagpapanatili at pagsasanay. Isa sa mga dahilan nito ay ang maling pag-uulat. Sinabi ng mga opisyal sa kanilang mga nakakataas na handa ang kanilang mga unit at maayos ang kagamitan. Ngunit sa katunayan, hindi ito totoo. Malawak din ang korupsyon at katiwalian sa hanay ng militar ng Rusya. Nadulot din ng mababang sahod. Ngayon, maaring nangyayari rin ang lahat ng mga problemang ito sa nuclear arsenal. Pwedeng sabihin ng mga tauhan ng militar na ginagawa nila ang maintenance kahit hindi naman talaga nila ginagawa. Tulad ng sa karaniwang kakayahan, maaari itong magdulot sa militar ng Russia na mag-angkin ng mas malakas na nuclear capabilities kaysa sa tunay nilang taglay. Sa isang banda, mas madali itong gawin pagdating sa mga nuclear dahil umaasa at naniniwala ang lahat na hindi naman talaga ito gagamitin.
Kaya hanggat napapanatili ang itsura, ayos lang. Higit pa, hindi pa kailanman nagsagawa ang Russia ng nuclear war test. Warhead matapos ang pagbagsak ng Soviet Union, at hindi rin nila madalas subukan ang kanilang mga intercontinental ballistic missile, submarinong may nuclear, at mabibigat na bomber kumpara sa United States. Nangangahulugan ito ng mas kaunting responsibilidad at paghahanda. Sa kabuuan, maaaring mas kaunti ang mga nuclear ng Russia na kayang bombahin ang United States at Europa kaysa sa 1,700 at 18 na bilang ng mga nakadeploy na nuclear. Ang totoong mga numero ay puro haka-haka lang at talagang hindi mo malalaman. Sa isang banda, hindi rin lubhang malaki ang pagkakaiba dahil nakakatakot pa rin kahit makapagpakawala ang Russia ng 1,000 misil. Dahil kayang gumanti ng United States sa pamamagitan ng tuluyang pagbura sa Russia, di natin malalaman ang tunay na lakas nito. Gayunpaman, interesante pagmasdan ang kinabukasan ng kakayahang nuklear ng Russia. Iyon ay dahil ang mga bagay tulad ng pagtanda at kakulangan sa puhunan ay nagsasama-sama hanggang sa punto na maaaring hindi na ganoon katakot-takot ang Russia pagkalipas ng ilang dekada kumpara sa ngayon. Sa ilang mga situation, maaaring tuluyan ng mawala ang banta ng nuklear ng Russia. Kita mo, hindi lang pagpapanatili kundi pati inobasyon ang kailangan para mapanatiling kapani-paniwala ang nuclear deterrent. Kailangan mong magkaroon ng makabagong ICBMs, submarino, bombers, depensa laban sa mga misil, at mga sistema ng pagdetect para maging mapanganib. Malinaw na wala ang Russia ng pera at mga resources para sa lahat ng iyan. At hindi lang ito haka-haka. Noong 2013, nagsimulang gumawa ang Russia ng napakalaking Sarmat intercontinental ballistic missile para palitan ang luma ng Soviet na version na tinatawag na Voyvoda intercontinental ballistic missile na ginawa sa Ukraine noong dekada 70. Ang Sarmata missile ay inaasahang magiging isang sandatang hindi matatalo, mas magaling kaysa sa alinmang umiiral na intercontinental ballistic missile ng Russia. Dapat kaya nitong maglunsad ng 10 mabibigat or 15 magagaan na warhead na may kanya-kanyang target ng sabay-sabay kasabay ng mga panlinlang at jammer. Dapat din itong magdala ng Avangard Hypersonic Glide Vehicle, isang high-speed na maneuvering warhead na halos imposibleng salagin. Bukod pa dyan, hindi dadaan ang intercontinental ballistic missile sa karaniwang ruta papuntang United States na dumadaan sa Arctic or Europa, kundi sa South Pole, kung saan walang depensa ang United States. Pero hindi maganda ang takbo ng pagdevelop ng Sarmat intercontinental ballistic missile sa totoo lang. Nitong nakaraang taon, nagtapos ng may matinding sakuna ang pagsubok ng Sarmat missile. Ipinapakita ng mga satellite image na bumagsak pabalik sa lupa ang intercontinental ballistic missile malapit sa lugar ng paglulunsad, na lumikha ng isang bunganga na may lapad na 200 talampakan o 60 metro. Malinaw na, hindi iyon tiyak na ligtas para sa nuclear warhead. Sa 4 na pagsubok ng Sarmat missile noong 2000, at 22 isa lang ang matagumpay. Malinaw na humaharap ang Russia sa malalaking hadlang sa aktwal na produksyon ng bagong missile na ito matapos ang 12 taon ng pagdevelop. Ang missile ay dapat na pumasok sa serbisyo noong 2018. Sa ngayon, sinasabi ni Putin na nasa serbisyo na ang Sarmat. Pero magiging kakaiba ito dahil sa kung gaano kapangit ang naging testing nito. Ang Voyvoda missile na papalitan nito ay matagumpay na na-test ng 36 na beses bago magserbisyo. Kaya malinaw na nagiging desperado na ang gobyerno ng Russia at maraming dahilan para dito. Ang sektor ng depensa na gumagawa at nagdisenyo ng mga missile na ito ay nahihirapan dahil sa epekto ng mga international na parusa. Hindi na nila maibebenta ang mga produkto sa ilang banyagang bansa at hindi na rin sila makabili ng mahahalagang piyesa mula sa kanluran. Lubos nang umaasa ang mga kumpanyang pang-depensa sa China para sa mga bagay tulad ng chips at makinarya. Dahil sa mga parusa, malaki ang tinamong pagkalugi ng mga gumagawa ng misail at lalo silang umaasa sa utang para matugunan ang mga hinihingi ng gobyerno. Samantala, dahil sa matinding brain drain sa Russia, marami nang nawalang mga inhinyero at malaki rin ang kakulangan sa manggagawa sa paggawa na nakaapekto sa sektor ng depensa. Hindi lang ito natatangi sa mga gumagawa ng misail sa Rusya. Sa pangkalahatan, ang industriya ng depensa ng Rusya ay nahaharap sa pagbagal ng inobasyon. Ang depensa laban sa misail ay isa sa mga pinakamasamang larangan para magkaroon ng pagbagal ng inobasyon. Hindi ito madalas na pag-uusapan dahil napakahirap harangin ang mga ballistic missile, pero hindi ito imposible, lalo na habang umuunlad ang teknolohiya. Noon,
Sinubukan ng United States na magkaroon ng missile defense upang mapawalang bisa ang banta ng nuklear ng Soviet. Noong 1983, inilunsad ni Pangulong Ronald Reagan ang Strategic Defense Initiative para mahadlangan ang mga ballistic missile. Nagsimula ng pag-aralan ng Pentagon ang laser, particle beam weapons, at mga interceptor sa kalawakan. Tinawag itong Star Wars program ng mga tao bilang biro. Gayunpaman, dahil nilalamon nito ang napakaraming pondo at dahil natapos na ang Cold War, ito ay tuluyang pinaliit. Subalit mahigit 40 taon na ang lumipas, mas advanced na ang teknolohiya ngayon. Ito ang dahilan kaya nagpatibay si Pangulong Trump ng isang executive order para magpatayo ng Golden Dome na layuning matukoy at wasakin ang mga ballistic, hypersonic at cruise missile. Kung gagana ito, magbabago ang mundo. Mawawalan ang Russia ng may pambabanta sa United States. Kung hindi makakabuo ang Russia ng katulad na sistema, magkakaroon ang United States ng malaking estratehikong kalamangan. May mga mabibigat na argumento kung bakit posibleng maging epektibo ang Golden Dome. Balak ng Golden Dome na gamitin ang mga satellite at interceptor sa low Earth orbit upang salugin ang mga ballistic missile bago muling pumasok sa atmosfera. Iminungkahi na ito noong panahon ni Reagan. Pero ngayon ay napakamura na para maisakatuparan ito. Salamat kay Elon Musk at sa SpaceX niya. Bagamat maaring may mga problemang pampulitika kina Trump at Musk ngayon, hindi maikakaila ang estratehikong kalamangan nito. Sa Falcon 9, ang hari ng pagpapalipad ng mga satellite, ang gastos kada kilo ng kargamento papuntang low Earth orbit ay nasa 2,000 hanggang 4,000. Wala iyon kumpara sa mga lumang sistema. Ang Space Shuttle ay nagkakahalaga ng $60,000 hanggang $80,000 kapag ina-adjust sa inflation. Malaking pagkakaiba iyon, lalo na kung magpapalipad ka ng libu-libong satellite para gumawa ng Global Interceptor Network. Noong dekada 80, ang mahal nito. Pero ngayon, posible na at baka mas gumanda pa. Babaguhin ng matagumpay na proyekto ng Starship ang laro ng mga satellite. Napakalaki ng rocket at ito'y reusable. Kaya posibleng bumaba ang gastos kada kilo hanggang $67 lang. Pero ayon lang yan sa SpaceX. May iba pang mas konserbatibong pagtataya na nagsasabing nasa $200 pa rin ang presyo nito. Pinagagaan nito ang paggamit ng mga interceptor na nakabase sa kalawakan bilang pinakamatipid na opsyon. Ang Missile Defense Agency ay may taunang budget na $11 bilyon pangunahin para labanan ang North Korea at posibleng Iran. Sa halagang ito, nakakakuha ang United States ng 44 na ground-based interceptor. Kailangan ng 35 interceptor kada intercontinental ballistic missile para may mataas na tsansang mapatumba ito. Ang United States ay gumagastos ng bilyon-bilyon kada taon para depensahan laban sa iilang intercontinental ballistic missile. Sa halagang iyon na bilyon-bilyon, maaaring maglunsad ng daan-daang space-based interceptor. Ito'y bumabalik sa Rusya. Bagamat hindi imposibleng tamaan ng Rusya ang United States, nilalagay nito ang Rusya sa matinding pressure na maaaring sapat para mabasag ang bansa. Para makasabay sa mga American interceptor, kailangang gumastos ang Rusya ng 10 hanggang $100 bilyong para gumawa at magpanatili ng mas maraming intercontinental ballistic missile. At malinaw na wala ang Rusya ng pera para dito, pati na rin ang kapasidad sa produksyon. Kung gagana ang Golden Dome ayon sa plano, mas mumurahin para sa United States ang pagdagdag ng mga interceptor kaysa sa Rusya na magdagdag ng mga intercontinental ballistic missile. Kaya hindi makakasabay ang Rusya sa pangmatagalan. Samantala, makakalimutan na ng Rusya ang paggawa ng sarili nilang Golden Dome dahil mabilis silang napag-iiwanan sa larangan ng kalawakan. Noong 2024 nagtangka ang United States ng 145 na orbital launch. Mayroong 68 ang China at 17 lamang ang Rusya. Ang 17 paglulunsad na ito ay pinamumunuan ng nahihirapang Roscosmos ng Rusya na kulang sa pondo at nahuhuli sa ibang bansa pagdating sa gastos kada paglulunsad. At dahil nahihirapan ang pribadong industriya sa Rusya, malabong magkaroon doon ng kumpanyang katulad ng SpaceX. Mas posibleng makopya ng China ang United States sa mga space interceptor. Ngunit hindi rin kayang umasa ng lubos ng Rusya sa China para sa depensa. Bago magtapos, tandaan na delikado pa rin ang puwersang nuclear ng Rusya. Pero unti-unti nang nasisira ang arsenal nuclear ni Putin, dahan-dahan pero sigurado.
Sa huli, hindi na ito hahambing sa Estados Unidos, sa laki at kasopistikaduhan. Kung gumana na ang depensa laban sa mga misil, maaari na itong maging katapusan para sa sinasabing di matatalong sandata ng Rusya. Kaya naman, sa katagalan, maaaring tuluyan ng mawala ang arsenal nuclear ng Rusya. Para manatiling updated sa mga ganitong paksa, mag-subscribe. Salamat sa panunood.